Naniniwala ba kayo na minsan ang kalupitan at ang pagdidisiplina ng magulang ay kinakailangan para mapunta tayong mga anak sa matuwid na landas? Kayo ba ay naniniwala sa strict na parenting o sa umuuso ngayong gentle parenting? Ikaw, paano ka ba pinalaki? Grateful ka ba sa pagpapalaki sa'yo? Grateful ka bang napalo ka? O grateful ka bang hindi mo kailanman naranasan ang pagbuhatan ng kamay? Uy, wag niyong i-judge yung ating letter ngayon ha, base sa intro na yan. Dahil yung intro na yan, masyadong mababaw yan kumpara sa totoong storya na ating itatampok sa inyo for today's video. At dahil medyo mahaba, hindi nga medyo mahaba itong ating kwento, huwag na nating patagalin pa, wala nang pa-intro-intro pa, eto na ang inyong paboritong programa, ang Dear Mamma Mia. Sinasabi nila na ang higpit ng magulang ay anyo ng pagmamahal. Pero paano kung sa sobrang higpit, natutunan mong manahimik? Hindi dahil marunong ka ng sumunod, kundi dahil wala ka ng lakas pa para magsalita. Dear Mamma Mia, ako po si Mara. 23 years old na po ako. At eto ang kwento ng buhay ko. Isang buhay na sa labas ay mukhang maayos. Pero sa loob ay unti-unti akong nadudurog. Hindi ko malilimutan ang pakiramdam na lumaki sa sarili mong tahanan na parang hindi ka kabilang. May bahay kami, may pamilya ako. Pero hindi ko maramdaman na may lugar ako sa bahay at sa pamilyang yun. Sa murang edad, ramdam ko na agad ang pagkakaiba ng tingin nila sa amin. Lalo na sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, isa lang akong dagdag sa bahay. Hindi anak, kundi isang obligasyon. Nagsimula ang lahat noong grade 7 ako, Mamma Mia. Masipag ako, tahimik lang pero aktibo sa school. Ginagawa ko ang lahat para mapansin, para mapuri, para maramdaman ko na may halaga din ako. Dumating yung araw ng PTA meeting. Announcement din yun ng mga top students sa school. Tahimik lang akong nakaupo habang isa-isang tinatawag ang mga pangalan. Hindi ako kasama, Mamma Mia. Samantalang ang kuya ko, top 5 siya. Masaya syempre ang mga magulang ko. Sobrang saya nila. Habang papauwi kami, halos ipagsigawan ni Papa sa bawat makakasalubong niya. Alam mo, ang galing ng anak kong lalaki, top student. Pero yung isa, parang bobo yata. Yung isa. Alam kong ako yung isa na tinutukoy niya, Mamma Mia. Hindi ko alam kung anong mas masakit yung hindi ako nakapasok sa top o yung mismong ama ko ang nagsabing bobo ako at wala akong silbi. Doon ako unang nangako sa sarili ko. Hihigitan kita, kuya. Mapapansin din nila ako. Mamma Mia, taon po ang binilang. Taon ang lumipas. Grade 8, grade 9. Ginawa ko po ang lahat, pero sadyang hindi pa rin sapat.
Palaging hanggang pasado lang, pero hindi nagiging outstanding. Hanggang sa dumating ang grade 10, dun ako tumigil sa pangangarap at nagsimula na akong lumaban. Habang ako ay nagsusumikap, ang kuya ko naman ay unti-unting nalulunod sa bisyo. Alak, sigarilyo, at mga maling impluwensya ng kaniyang barkada. Unti-unti, Mama Mia, hindi ko na siya nakikilala. Parang hindi na po siya yung kuya ko. Yung kuya kong hinahangaan at pinagmamalaki ng mga magulang namin. Pero kahit ganun, kahit nag-iba na siya, kahit nagbago na siya, at kahit hindi naka-proud ang ginagawa niya, siya pa rin ang paborito nila. Ako, sa kabila ng pagsusumikap ko, sa kabila ng mga paghihirap at sakripisyo ko, ako pa rin yung kulang. Hanggang sa dumating yung graduation. Sa wakas, Mama Mia, nakuha ko rin yung pinapangarap ko. Top 4. Masayang masaya ako. Hindi ko maipaliwanag ang sayang naramdaman ko nung nalaman kong top 4 ako sa buong klase. Parang sa wakas, may maipagmamalaki na ako. Parang sa wakas, pwede na nila akong bigyan ng halaga. Sa wakas, baka maramdaman ko rin na proud sila sa akin. Baka maramdaman ko rin na anak nila ako at mahal nila ako. Pero pag uwi ko, Mama Mia, wala. Nganga pa rin. Walang congratulations, walang ngiti, walang yakap. Parang wala lang. Akala ko noon, Mama Mia, kapag naging honor student ako, ipagmamalaki na nila ako. Magiging proud na sila sa akin at ituturing na nila akong anak. Pero wala pa rin eh. Parang hindi pa rin ako mahalaga. Doon ko na-realize na hindi pala sapat ang pagiging magaling kung wala naman talaga silang balak na ikaw ay ipagmalaki sa iba. Mama Mia, dumating po ang panahon ng pandemic. Walang naging graduation ng March kasi nga nagka-lockdown ng buong Pilipinas. Walang selebrasyon. Tahimik na natapos ang isang yugto ng buhay ko na para bang hindi ito kailanman nagsimula. Yung yugto ng buhay ko na pinakahihintay ko sana. Nagpatuloy ako sa grade 11 sa pamamagitan ng modular learning. Sa bahay lang. Walang gurong nagtuturo, walang mga kaklasing kasabay na nag-aaral. At higit sa lahat, walang suporta. Sa totoo lang, Mama Mia, mas gusto ko pa na pumapasok sa eskwela eh. Kasi at least doon may mga kaibigan ako. At least doon may nakakakita sa akin. May nakaka-appreciate sa galing ko. Pero magmula nga nung mag-modular learning, ay pakiramdam ko mag-isa ulit ako. Isang taon nang lumipas. Akala namin tuloy-tuloy na. Akala namin ganun na. Pero bigla kaming ibinalik sa grade 11. Hindi daw naipasa ang modules. Parang binura ang lahat ng pinaghirapan ko. Pero wala akong choice, Mama Mia. Kailangan kong bumangon ulit. Kailangan kong lumaban ulit. Lumipat ako sa lugar ng lolo ko para ipagpatuloy ang aking pag-aaral. At doon ko siya nakilala. Si Frank, Mama Mia. Hindi ko inaasahan,
Hindi ko siya hinanap, pero dumating siya sa panahong wasak na wasak ang pakiramdam ko. At sa unang pagkakataon, may nakikinig sa akin. May nakakaintindi. May nagpaparamdam na mahalaga ako, na may worth ako. Hindi nagtagal ay naging kaming dalawa ni Frank. Sa loob lang ng ilang araw ay naging kami. Pero ramdam ko agad na totoo to. Ramdam ko agad na hindi lang to dahil mga bata pa kami. Kaya lang Mama Mia, parang may sumpa yata akong daladala sa buhay. Parang ang saya, hindi talaga nagtatagal sa buhay ko. Dumating sina Mama at Papa sa lugar ni na Lolo. At doon ay nalaman nila ang tungkol kay Frank. Walang pali-paliwanag, walang pag-unawa, walang usap-usap. Agad nila akong pinauwi ng bahay. Ilang araw matapos yun, nanghiram ako ng cellphone at tinawagan ko po si Frank. Kailangan ko siya, Mama Mia. Siya lang ang meron ako. Siya lang at wala nang iba. Pero Mama Mia, hindi yun nagtagal. Isang gabi, sinundo ako ni Mama sa bahay ng pinsan ko. Pag-uwi namin ay bigla na lang niya akong pinalo. Dalaga na ako nun, Mama Mia, ha? Bagong putol na kawayan po ang ginamit niya. 1, 2 hampas, hanggang sa paulit-ulit na niya akong hinahampas ng kawayan. Hindi ko na mabilang kung ilang ulit tumama ang kawayan sa katawan ko. Hanggang sa marinig ko ang sinabi niya. Lumalandi ka na, ha? Nakikipag-boyfriend ka na at sumusuway ka na sa amin? Pwes, simula ngayon, hindi na kita pag-aaralin pa. Hindi pa doon natapos ang gabing yun. Sinabunutan pa niya talaga ako at pilit pa niyang idinidikit ang mukha ko sa nagbabagang uling. Mainit, Mama Mia. Kaya nanlaban ako. Hindi dahil sa matapang na ako. Hindi dahil sa lumalaban na ako sa magulang ko. Kundi dahil ayokong masunog ang mukha ko. Pero alam mo ba kung anong mas masakit, Mama Mia? Ay yung sumunod niyang ginawa. Dahil hindi niya nasunog ang mukha ko, ang sinunog niya ay ang mga modules ko. Yung pinaghirapan ko, Mama Mia. Yung bagay na tanging paraan ko para makatapos. Lumuhod ako, nakiusap, umiiyak, pero hindi siya tumigil. At doon, Mama Mia, pakiramdam ko may namatay po sa loob ko. Dati akala ko, hindi lang talaga ako mahalaga sa kanila. Dati akala ko, hindi lang talaga nila nakikita ang mga paghihirap at ang mga pagsusumikap ko. Pero nung ginawa yun ng mama ko sa akin, napagtanto ko, Mama Mia, na wala talaga silang pakialam ni katiting sa akin. Pati na sa kinabukasan ko. Mama Mia, isa po akong choir member sa simbahan. Nagtuturo din ako ng salita ng Diyos sa mga kabataan. Kami rin ng pamilya ko ay kilala bilang mga relihiyoso, bilang mga masusugid na mananampalataya sa Diyos. Pero sa gabing yun, sa gabing nakita kong sinunog ng mama ko ang modules ko, hindi ko mapigilang magtanong sa Diyos. Bakit tila mas nagiging masakit
kapag sinusubukan naming maging mabuti? Bakit tila mas pinapahirapan ako kapag sinusubukan kong sumunod sa kanya at igalang ang mga magulang ko? Pero wala akong nakuhang sagot mula sa kanya. Kinabukasan matapos ang gabing yun, hindi pa rin po tapos ang bangungot ko. Hindi ako agad nagising. Hindi dahil sa tamad ako o tinatamad ako, kundi dahil hindi ko na maigalaw ng maayos ang katawan ko, Mama Mia. Bawat galaw, bawat paghinga ay masakit. Hindi lang po ang puso ko ang nasasaktan. Hindi lang po ang kalooban ko ang nagdudusa at umiiyak, kundi maging ang buong katawan ko na punong-puno noon ng mga pasa mula sa hinahampas o hinampas na kawayan sa akin ni Mama nung nakaraang gabi. Ang sakit. May mga sugat at pasa ako sa buong katawan. Pero sa bahay namin, Mama Mia, wala pong puwang ang pahinga. Walang puwang yung nasaktan ka kaya pwede kang humilata sa buong araw. Bigla na lang pong bumuhos ang malamig na tubig sa ulo ko. Napabangon po ako sa gulat. Nauna po yung gulat at huli ko nang naramdaman ang pananakit ng buo kong katawan. Mama Mia, dun si Mama. Galit na galit. Bakit nakahilata ka pa dyan? Bakit natutulog ka pa dyan, ha? At bakit wala pang sinaing? Anong oras na? Hindi pa ako nakakasagot ay tinadyakan na niya ako. Hindi lang isang beses, kundi 2 beses niya akong binigyan ng malalakas na tadyak. Wala akong nagawa kundi tiisin yung sakit. Masakit pa yung katawan ko mula sa mga pasa at sugat ko sa nagdaang gabi. Tapos eto na naman, may tadyak na naman. Habang pinipilit kong tumayo, pakiramdam ko, hindi na po ako tao sa paningin niya, sa paningin nila. Parang isa lang akong bagay na dapat ay gumalaw, sumunod sa kanilang gusto at manahimik at huwag magreklamo. Daig ko pa ang isang robot, Mama Mia. Parang ang tingin nila sa akin ay walang pakiramdam. Ang tingin nila sa akin ay isang alipin na walang karapatang magreklamo. Sa totoo lang, masakit naman ang mga palo. Masakit ang pananakit na pisikal. Pero mas masakit pa doon ang mga salitang binitawan nila sa akin. Wala ka talagang silbi. Hindi ka mapapakinabangan. Sana hindi ka na lang namin binuhay. Sana namatay ka na lang. Paulit-ulit yun. Araw-araw yun ang naririnig ko. Hanggang sa hindi ko na alam kung alin bang mas totoo, Mama Mia. Ang pagpapahalaga ko at ang tingin ko sa sarili ko o ang mga sinasabi nila. Baka nga naman totoo ang sinasabi nila. Baka nga naman wala talaga akong silbi. Baka nga naman sana hindi na lang talaga nila ako binuhay. May mga kapatid ako. Hindi naman po ako nag-iisa, pero bakit ako lang ang tinuturing nilang ganito? Bakit ako lang ang sinasaktan nila ng ganito? Bakit sa akin lang lahat galit? Bakit ako lang ang laging may mali? Madalas tinatanong ko ang sarili ko sa isang tanong, Mama Mia, na hindi ko magawang itanong sa mga magulang ko. Hindi ko alam kung dahil natatakot ako sa magiging reaksyon nila o mas natatakot ako sa magiging sagot. Ampun ba ako?
Yan ang paulit-ulit na tumatatak sa utak ko. Kasi kung hindi ako ampon, bakit ganito ang trato nila sa akin? Pero dahil hindi ko magawang itanong yun sa kanila, wala din akong nakuhang sagot sa tanong na yun. Kaya ang ginagawa ko ay umiiyak na lang ako ng tahimik. At sa bawat gabi, kinakausap ko po ang Diyos. Dahil siya na lang ang natitira sa akin. Wala nang iba kundi siya na lang. Siya na lang ang kinakapitan ko. Kahit ganoon, Mama Mia, kahit sabi ng mama ko hindi na niya ako pag-aaralin pa, ay hindi pa rin ako tumitigil sa aking pag-aaral. Nagpatuloy akong pumapasok, walang suporta, walang baon, walang kahit na anong mga material na bagay. Ang tanging dala ko lang, ang tanging pinanghahawakan ko lang, ay ang pangarap ko. Yun lang ang hinahawakan ko at wala ng iba, Mama Mia. Nang mag-grade 12 na ako, bumalik na ang face-to-face classes. At doon nagsimula akong lumaban para sa sarili ko. Sabi ko wala akong ibang maaasahan. Walang ibang tutulong sa akin kundi ako lang din. Kaya kailangan kong magsumikap. Nag-sideline ako bilang tutor, Mama Mia. Tuwing Sabado at Linggo, nagtuturo ako sa mga bata. Mathematics, pagbabasa, o kahit ano pa mang gustong ituro nila sa kanila. Ang sweldo ko po hindi kalakihan, pero sapat na rin para makabayad ako sa school. Sapat na rin para mabuhay ako kahit nahihirapan. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, sarili ko ang sumusuporta sa sarili ko. Walang iba. Ako lang. Ako lang ang gumagalaw para hindi ako mamroblema sa mga bayarin sa school. Mama Mia, isang gabi, may dumating. May dumating na bisita. Siya po si Marco, isang choir member din. Kilala siya ng pamilya ko. Disenteng lalaki si Marco. Mabait. Ayon sa aking pamilya. Pero hindi ako lumabas, Mama Mia. Hindi ko hinarap si Marco. Dahil may boyfriend ako si Frank. Kahit na hindi na kami nagkikita, kahit na halos wala na kaming komunikasyon sa isa't isa, pero siya pa rin ang boyfriend ko para sa akin. Hindi pa kami hiwalay. Walang formal na hiwalayan sa pagitan naming dalawa kaya hindi ako pwedeng mag-entertain ng ibang lalaki. Pero hindi pumayag si Mama. Hindi siya pumayag na hindi ko harapin yung lalaking sabi nila ay disente. Mara, lumabas ka dyan. Nandito si Marco. Tumanggi ako. Ayoko po, may ginagawa po ako. Lumabas ka sabi dyan Hindi na ako sumagot pero hindi rin ako lumabas. Hanggang sa sumigaw si Mama. Dahil ba yan sa walang kwenta mong boyfriend ha? Kung hindi mo siya hihiwalayan, kalimutan mo nang may pamilya ka. Nanlumo ako, Mama Mia. Kasi buong buhay ko po, ang gusto ko lang naman ay matanggap ako ng pamilya ko Ang gusto ko lang naman ay ituring nila akong kabilang sa kanila. Sa pagkakataon na yon, parang hindi ako binigyan ni Mama ng choice. Kaya lumabas ako, Mama Mia. Hinarap ko si Marco. Kinausap ko siya. Diniretso ko siya dahil ayoko siyang bigyan ng false hopes. Ayoko siyang paasahin sa wala. Sinabi ko sa kanyang may boyfriend na ako. Nakita ko ang lungkot sa mukha niya nung sinabi ko yung totoo. Pero ngumiti pa rin siya. Sayang, gusto pa naman kita, Mara. Umalis siya ng maayos.
Pero nang mawala siya, Mama Mia, ako naman ay sinalubong ng galit ng aking ina. Binatukan ako ni Mama. Ang kitid talaga ng utak mong babae ka. Binasted mo pa yun? Ang bait-bait na tao nun? Kinumpara niya si Marco kay Frank, sa boyfriend ko. Sabi niya, si Marco daw, mabait, believer, disente. Samantalang yung boyfriend ko, wala raw respeto, may tattoo pa daw sa katawan at isang makasalanan na tao. Mama Mia, naisip ko noon, pati din ba sa kung sino ang mamahalin ko? Kung sino ang pakikisamahan ko? Kung sino ang magiging karelasyon ko, sila pa rin ba dapat ang mamili? Sila pa rin ba dapat ang masunod? Pero Mama Mia, kahit na mahal ko si Frank, kahit na nakakaramdam ako na mahal din niya ako at sincere siya sa akin, sa huli ay pinili ko pa rin ang pamilya ko. Hindi dahil sa gusto ko, hindi dahil natatakot ako. Natatakot akong tuluyang mawalan ng pamilya. Kahit na kung tutuusin, mula umpisa hindi naman talaga sila naging pamilya sa akin. Kaya po nakipaghiwalay ako kay Frank. Habang tinatype ko ang mensahe ko para sa kanya, hindi ko na halos makita ang screen sa sobrang dami ng luha sa aking mga mata. Bawat salita, para pong kutsilyo. I'm sorry, Frank. Magpo-focus na lang ako sa faith ko. Kasalanan ko ba talagang mahal ko siya, Mama Mia? Kasalanan ko bang siya lang ang nagparamdam sa akin na ako ay mahalaga? Pero sa huli, hindi ko pa rin pinili yung taong pinahalagahan ako. Pinili ko pa rin sundin ang kinalakihan kong pamilya. At sa gabing yun, sa gabing nag-send ako ng mahabang mensahe kay Frank ng pakikipaghiwalay, ay parang may bahagi ng puso ko ang namatay. Kinabukasan, sinabi ko kay Mama na hiwalay na kami ni Frank. Wala siyang reaksyon. Parang yun naman talaga ang inaasahan niyang mangyari. At nang gabi ding iyon ay bumalik si Marco. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na wala na akong boyfriend. Paano pa nga ba? Kanino pa nga ba niya mababalitaan kundi sa mga magulang ko? Sinabi ko kay Marco ang totoo. Nakita ko po ang saya sa mga mata niya. Ibig sabihin, may pag-asa na ba ako? Tumingin ako sa kanya. Pagod at wasak. Wala akong kagana-gana. Hindi ko alam kung napansin niya yon o sadyang nagbubulag-bulagan lang siya. At sinabi ko ang mga salitang hindi ko aakalaing sasabihin ko. Pero, nasabi ko sa kanya, Mama Mia, sige, sasagutin kita, Marco. Pero wag mong aasahan na mamahalin kita kaagad. Pumasok ako sa kwarto ko pagkaalis ni Marco. At doon, umiyak ako buong magdamag. Dahil alam ko, Mama Mia, para makuha ang approval ng parents ko, ay sinakripisyo ko ang sarili ko. Ang sarili kong puso, ang sarili kong pagmamahal at ang sarili kong kaligayahan. Linggo noon, kailangan kong bumalik sa bayan para sa school. Wala akong pamasahe. Lumapit ako kay Mama. Hindi niya ako pinansin, Mama Mia. Lumapit ako kay Papa. Binigyan niya ako 50 pesos. Hindi ko alam kung paano ko yun pagkakasyahin. Hanggang sa lumapit si Marco at binigyan niya ako ng 1,000 pesos.
Ayoko sanang tanggapin yun, Mama Mia. Pero wala po akong choice eh. Kailangan ko ng pera para makasurvive dun sa bayan, dun sa trabaho ko at dun sa pag-aaral ko. Pagkatapos kong tanggapin yung pera ay nag-offer pa siya sa akin. Sabi niya, ihahatid niya daw ako. Sa biyahe, napapatingin ako sa kanya at napapaisip ako. Siya na ba talagang magliligtas sa akin? Siya na ba talagang padala ng Panginoon? Hindi ko alam, Mama Mia, na hindi pala yun tagapagligtas. Na siya pala ang susunod na magkukulong sa aking damdamin. Sa simula po, naging napakabait naman ni Marco. Sa simula, nakita ko naman na tama ang mga magulang ko na mabait siya, na believer siya. Maasikaso, laging nandyan tuwing kinakailangan. Pero habang tumatagal, may nagbabago. Unti-unti kong napapansin na dumadalas ang pagpunta niya sa bahay. Umaga, gabi, kahit kailan niya gusto, pumupunta at dumadalaw siya. Sabi ko sa kanya, Marco, pwede bang huwag ka na munang laging pumupunta dito? Nagre-review kasi ako ng mga lessons ko eh. Umiti lang siya, pero hindi siya nakinig. Hindi niya nirespeto yung hiling ko na sana bigyan niya ako ng konting space para makapag-aral naman ako ng maayos. Hanggang sa pati si Papa ay nagtatanong na. At pati si Mama. Ako na naman ang sinisi nila, Mama Mia. Siguro nilalandi mo yan si Marco, no? Kaya laging nandito yan. Hindi naman ganyan yung batang yan eh. Siguro dahil malandi ka kasi. Mama Mia, napabuntong hininga na lang ako. Parang paulit-ulit na lang ang eksenang ganito eh. Kahit anong gawin ko, kapag may ginawang hindi maganda yung ibang tao sa paligid ko, ako pa rin yung mali. Ako pa rin yung laging nasisisi. Isang gabi, nasa kwarto ako. Nakahiga, nakabra at nakashort lang na maiksi. Biglang bumukas ang pintuan ng kwarto ko. Si Marco ang dumating, Mama Mia. Nanlaki ang mga mata ko. Agad kong tinakpan ang aking dalawang dibdib kahit may bra pa akong suot. Anong ginagawa mo dito? Sigaw ko. Pumasok na lang ako kasi bukas naman yung pinto eh. Tama ba yun, Mama Mia? Tama ba dahil bukas ang pintuan ng kwarto ng isang taong hindi mo naman kaano-ano at hindi ka naman nakatira sa bahay na yun, bigla-bigla ka na lang pumapasok? Ilang araw na raw akong hindi lumalabas. Sabi niya, akala niya nagtatago daw ako, na pinagtataguan ko siya. Galit na galit ako. Sa totoo lang, pagod na pagod ako noon eh. Kaya nga hindi ako agad nakapagbihis dahil sa sobrang pagod na nararamdaman ko. Umalis ka na, Marco. Nakakaistorbo ka na eh. Hindi ako makapag-focus sa pag-aaral ko dahil sa'yo. Pero hindi siya agad umalis. Hanggang sa dumating ang bunso kong kapatid sa bahay, Mama Mia. At doon ako kinabahan. Dahil alam ko, kapag nalaman nila na pumasok sa silid ko si Marco, ako na naman ang may kasalanan. Ako na naman ang masisisi. Iisipin na naman nila na ako ang nag-imbita kay Marco sa loob, na ako ang nande-demonyo sa kanya. Nakatayo ako noon, nanginginig. Si Marco, nasa loob ng kwarto ko. Ako naman, Mama Mia, ay halos wala ng saplot, kundi yung suot ko kaninang bra at short.
At ang bunso kong kapatid, nakatingin lang sa amin na parang nagtataka. Parang tumigil ang oras ng ilang sandali. Mabilis kong nilapitan ang bunso kong kapatid na si Aya. Aya, huwag kang magsasalita ha. Huwag kang magsabi ng kung ano-ano. Mahina pero desperado ang boses ko. Kasabay noon ay sinanyasan ko si Marco na umalis. Pero hindi pa nga siya nakakakilos nang marinig namin ang boses ni Mama mula sa labas ng bahay. Aya! Aya, nasan ka? Parang may bombang pinasabog sa harapan ko, Mama Mia. Dali-dali akong nagbihis. Nanginginig ang kamay ko. Si Marco naman ay nagtago sa likod ng pintuan ng kwarto ko. Isang maling galaw lang. Tapos na ang lahat. Di ba nasabi ko na sa inyo, Mama Mia, na masyadong konserbatibo at relihiyoso ang aming pamilya? Kaya alam kong magiging malaking iskandalo kapag nakita at nalaman ng mama ko na nakapasok sa kwarto ko si Marco at ganun pa ang ayos ko. Nandito si Aya, Ma! Sigaw ko na pilit pinapakalma at ginagawang kaswal at natural ang boses ko. Lumabas kami ng kapatid ko. Kinuha siya ni Mama at umalis na sila. Hindi siya pumasok sa kwarto. Hindi niya nakita si Marco. Pagkasara ng pinto, napaupo ako sa sahig. Sa sobrang kaba at sa sobrang takot. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o matatawa sa sobrang kabang nararamdaman ko noon. Agad kong pinaalis si Marco. At sa gabing yun, isa lang ang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko. Hanggang kailan ba ako mabubuhay sa takot? Hanggang kailan ba ako laging ganito? Laging takot. Laging parang hindi komportable kahit sa sarili naming tahanan. Kinabukasan, Mama Mia, pumunta ako sa tita ko. Gusto ko lang sana na magkaroon ng konting pahinga. Kahit sandali lang. Makawala ako sa nakakasakal na pamilya namin. Pero kahit doon, sinusundan ako ng komprontasyon. Kahit doon, sinusundan ako ng panghuhusga. Sinusundan ako ng sakit. Sabi ng papa mo, lagi raw dumadalaw sa inyo si Marco. Sabi, kahit daw dun sa bayan, kung saan ka nagbo-board, lagi daw yung nandun. Ikaw daw. Hindi ka na rin daw gumagawa ng mga gawaing bahay. Kasi lagi ka na lang nakatunganga kay Marco. Lumalandi ka na lang daw. Napangiti ako. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil wala na akong maramdaman, kundi pagod sa mga ganitong eksena, sa mga ganitong paratang. Pagod na ako, Mama Mia. Hindi ko na maintindihan noon ang damdamin ko. Ganun na pala ang kwento nila tungkol sa akin. Ilang tao na kaya ang nakaisip at ang may maling iniisip tungkol sa akin. Kahit ginagawa ko naman ang lahat, kahit na hindi nila ako sinusuportahan sa pag-aaral ko, nagsusumikap pa rin akong makapag-aral, pero parang pati yun ay walang halaga sa kanila. Parang sa huli, ako pa rin lagi ang mali. Bumalik ulit ako sa bayan para mag-aral. Doon ako tumira sa pinsan ko, Mama Mia, dahil hindi ko na kaya pong magrenta. At sa wakas, nakabili na rin ako ng sarili kong cellphone. Nagkaroon ako ng gamit na sariling akin. Galing sa perang pinaghirapan ko sa pag-tutor ng mga estudyante. Dapat ay masaya ako, 'di ba? Kasi may cellphone na ako. Kasi makakasabay na ako sa mga kaidaran ko.
Dapat gumagaan na ang pakiramdam ko. Pero hindi. Dahil kahit saan ako pumunta, pakiramdam ko sinusundan ako ng bigat. Kahit saan ako magtago, pakiramdam ko dala-dala ko sa mga balikat ko yung bigat ng sitwasyon ko. Hanggang sa nakapagdesisyon ako, Mama Mia, kinontak ko po si Marco. Dineretso ko siya. Marco, makikipaghiwalay na ako sa'yo. Ano? Mara, bakit naman? Hindi ko na kaya, Marco. Ikaw, sila, lahat kayo. Hindi ko na kaya. Para na akong mababaliw. Ayoko na. Pero Mama Mia, hindi siya pumayag. Sabi niya, hindi raw kami maghihiwalay dalawa. Hindi ako papayag, Mara. Hindi mo ako iiwanan. Hindi tayo maghihiwalay. Marco, please. Pagpahingahin mo naman ako. Pagod na pagod ako sa pag-aaral ko. Pagod na pagod pa ako sa pamilya ko. Tapos dumadagdag ka pa. Pero ayaw pa rin niya eh. Kaya ginawa ko ang tanging bagay na makakaya kong gawin. Blinak ko siya, Mama Mia. Blinak ko siya sa lahat ng social media accounts ko. Blinak ko siya sa cellphone ko para hindi niya ako makontak. Isang araw, tahimik ang kwarto. Ako lang mag-isa. At sa unang pagkakataon, para bang nawala lahat ng pagpipigil sa utak ko. Para bang wala nang pumipigil sa isip ko. Parang ang tanging naiisip ko na lang noon ay ang lahat ng pagod, lahat ng hirap, lahat ng sakripisyo, pati na rin lahat ng luha na iniyak ko. Sobrang pagod na ako. Kaya Mama Mia, ginawa ko po ang isang bagay na matagal ko nang iniisip na gawin. Isang bagay na dati ay natatakot ako dahil baka kasalanan, baka mapunta akong impyerno. Oo, Mama Mia. Trigger warning lang po sa mga nakikinig. Pero sinubukan ko pong tapusin ang sarili ko pong buhay. Habang nakasabit ang lubid sa leeg ko, ipinikit ko ang mga mata ko. Handang-handa na ako noong mawala. Handang-handa na akong tumigil sa pagsusumikap, pagsasakripisyo at paghihirap. Pero Mama Mia, hindi ko alam kung anong nangyari. Sadya ba talagang marupok yung nagamit kong lubid? Kasi biglang naputol yung lubid eh. At bumagsak ang katawan ko sa sahig. Habol-habol ko ang hininga ko noon at nanginginig. Konti na lang yun eh. Konting segundo na lang sana, tuluyan na ako mawawalan ng ulirat. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit naputol ang lubid na yun. Matibay naman yun. At alam kong maayos din ang pagkakatali ko. Pero bakit naputol? Bakit buhay pa ako? Bakit pati sa pagtapos ko ng buhay ko tila wala din akong choice? At dun Mama Mia, bigla akong umiyak. Hindi dahil sa gusto ko pang mabuhay ha. Hindi dahil sa pinagsisihan ko yung pagtatangka ko sa buhay ko. Kundi dahil hindi ko na alam kung bakit hindi din ako pinapayagang mamatay. Hindi na nga ako pinapayagang mabuhay na masaya eh. Na mabuhay ng malaya. Pati ba naman pagkamatay ko, hindi pa nila ibibigay sa akin? Sa gabing yun, ay uminom ako. Unang beses, Mama Mia. Nagwalwal ako. Hindi ko na inisip kung bawal yun.
Hindi ko na inisip kung magagalit ang mga magulang ko, kung masasaktan nila ako. Hindi ko na iniisip ang Diyos. Ang gusto ko na lang kahit papaano, kahit sandali, mawala yung pagod, tumigil yung sakit. Napansin ng mga kaibigan ko ang markas sa leeg ko habang nag-iinuman kami. Uy Mara, ano yan ha? Hinawakan ko ang leeg ko at ngumiti lang ako. Eto, wala to, sabi ko. Pero ang totoo, Mama Mia, yun na ang tahimik kong pagsigaw. Ang sigaw ng katawan ko na tahimik na humihingi ng saklolo. Habang unti-unti akong tinatamaan ng alak ay napapaiyak na ako. Sa gitna ng ingay, tawanan at musika, pakiramdam ko ako lang ang wasak sa lugar na yun eh. Pakiramdam ko ako lang nasasaktan sa lugar na yun. Kinabukasan, rehearsal po para sa graduation namin ng grade 12. May hangover ako. Kasi nga, unang beses kong uminom at nagpakalasing pa talaga ako. Wala akong kain. Pero pumunta pa rin ako. Dahil kailangan. Habang nasa rehearsal ako ay may nag-chat sa akin. Kaibigan yun ni Marco. Kilala ko siya. Nasaan ka? Sinagot ko. Ilang minuto lang ay nakakita ulit ako ng chat mula sa kanya. Nandito na kami. Napalingon ako, Mama Mia. At doon nakita ko sila. Yung kaibigan niya at si Marco. Nakangiti sa akin na para bang walang nangyari. Nakangiti sa akin na para bang hindi niya ako sinira, Mama Mia. Biglang nawala ang lakas ko. Gusto ko nang umuwi. Ayoko nang tapusin yung rehearsal dahil ayokong nakikita si Marco. Pagkatapos ng rehearsal ay naglakad ako pa uwi. Kasama ang kaibigan ko. Hindi ko pinansin si Marco para siyang hindi nag-e-exist sa akin. Pero sinundan niya ako, Mama Mia. Kinulit ng kinulit hanggang sa hinawakan niya ako. Huwag mo akong hahawakan. Masakit ang ulo ko. Sigaw ko sa kanya. Pero parang walang naririnig si Marco. Marang hindi niya talaga nire-respeto ang mga sinasabi kong salita. Na para bang sa kanya, hindi ako seryoso habang sinasabi ko yun. Na para bang nagpapakipot ako. Hindi siya tumigil. Hinarangan pa niya ako, Mama Mia. At doon napuno na talaga ako. Sinampal ko siya. Malakas na malakas ang sampal na yun. Hindi ka ba nakakaintindi ha? Bobo ka ba? Tumahimik siya. Pero hindi pa rin siya sumuko. Porsigido pa rin. Hinabol pa rin niya ako, Mama Mia. At sa sobrang bigat ng lahat ay bigla akong napasigaw ng malakas. At pagkatapos ng sigaw na yun ay biglang dumilim ang paligid ko. Nagising ako, Mama Mia, na nasa kama na ako. Nandun na ako sa inuupahan ng pinsan ko kung saan ako nakikitira. May mga sugat ang katawan ko. Hindi ko na maaalala ang lahat. Hanggang sa pumasok siya. Si Marco. At sa isang iglap, bumalik ang lahat ng takot ko. Lumabas ka! Sigaw ko. Nagwala ako, Mama Mia. Ayoko siyang makita. Ayoko siyang marinig. Ayokong maramdaman na nasa malapit lang siya.
Sa wakas ay pumagitna na ang pinsan ko at pinaalis na niya si Marco. Mama Mia, hindi na siya sumagot. Sa totoo lang, isa din talaga si Marco kung bakit ako nasisira eh. Isa din talaga siya sa mga dahilan kung bakit gusto ko nalang tapusin ang lahat sa buhay ko. Hanggang sa dumating ang graduation day, kinausap ko si Mama na kung pwede bang mag-march siya sa graduation ko. Kinalimutan ko lahat ng galit ko kay Mama. Buti na lang Mama Mia ay pumayag siya. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, ay nag-march ang mama ko sa graduation ko. Naging masaya ako noon. Pagkatapos ng graduation ay umuwi kami sa isla at ilang araw lang ay bumisita na naman ulit si Marco. Kinausap niya ako at nagmamakaawa siya na magbalikan kaming dalawa. Dahil sa pagiging porsigido niya na ligawan ulit ako, ay sinagot ko na lang siya ulit. Tinanong ako ng pinsan ko noon kung mag-aaral daw ba ako ng college. Sabi ko oo naman. Kaya nung araw din na yun ay kinausap ko ang mama ko. Alam ko kasi na mahirap. Doble yung hirap na kakaharapin ko kapag college na. Ma, pwede po ba akong pumasok ng kolehiyo? Tumingin lang ng matalim sa akin si Mama at wala akong nakuhang sagot sa kanya. Kaya inulit ko yung tanong ko. Wala tayong pera, Mara. Wala tayong pampaaral sa'yo. Tigil-tigilan mo ako dyan ha. Hindi na ako natutuwa sa'yo. Huwag ka nang mag-aral. Yang atupagin mo na lang ay ang kalandian mo. Total, di ba? Kayo na ulit ni Marco? Hala, sige. Ipatawag mo na yung mga magulang ni Marco nang magharap-harap na kami. Gusto mo nang mag-asawa? Sige, mag-asawa ka na. Huwag ka na mag-aral. Ma, gusto ko pong mag-aral. Hindi ka mag-aaral, sabi ni Mama. Kaya umiyak na lang ako, Mama Mia. Nung hapon na yun ay pinuntahan ko ang mga magulang ni Marco at sinabi ko sa kanila ang gustong mangyari ni Mama. Ang sabi ng ina ni Marco ay napakabata pa daw namin para maging mag-asawa. Tama naman. Totoo naman. Mama Mia, habang nasa bahay nila ako ay dumaan po si Papa. Agad akong nagtago. Baka kung ano naman ang isipin nila. Baka sabihin na naman ako tong pumupunta sa bahay ng lalaki. Pero ang hindi ko alam, Mama Mia, bago pa man ako tuluyang makapagtago ay nakita na ako ni Papa. Pag-uwi ko ng bahay ay sinalubong ako ng palo ni Mama. As in, bugbog agad nang wala man lang pali-paliwanag. Ang ginamit na pamalo sa akin ni Mama yung bagong putol na sanga ng bayabas. Kung dati kawayan, ngayon naman ay bayabas. Pagkatapos akong pagpapaluin ni Mama, tinadyakan ako at dinuraan pa talaga, Mama Mia. Sa sobrang lakas ng pagtadyak niya sa akin ay sandali po akong nawalan ng malay. Pero ramdam na ramdam ko pa din yung mga hampas ng pamalo niya sa akin. Bahagya niyang sinipa ang ulo ko. Nung nakahiga ako sa sahig, ay narinig kong sinabi niya, "Huwag kang madrama dyan, Mara. Bumangon ka dahil hindi pa ako tapos sa'yo." Nakahiga lang ako habang patuloy akong pinapalo ni Mama. Habang pinapalo niya ako ay di ko na nga maramdaman yung sakit, Mama Mia eh. Parang bigla na lang namanhid yung buo kong katawan. Tsaka niya ako tinigilan nung nakakita siya ng dugo sa katawan ko. Mama Mia, yung dumugo yung katawan ko, dun ko nakitang umiiyak si Mama. Hindi ko alam kung naaawa ba siya sa ginawa niya sa akin. Pero humagulgol siya ng iyak. Wala akong ibang reaksyon. Maya-maya ay tumayo ako at pumasok ako sa kwarto na uugod-ugod ang lakad
dahil sa ginawa niyang pambubugbog sa akin. At doon ay naisipan ko ulit na magpakamatay na lang. Sakto, may kutsilyo sa kwarto. Yung mga gamit ni mama na nakukuha niya sa exchange gift, doon niya kasi nilalagay sa kwarto sa isang Durabox. Kinuha ko yung kutsilyong bagong-bago. Ginamit ko yun at sinaksak ko sa sarili ko. Pero Mama Mia, maniwala kayo't sa hindi. Nawalan po ng talim yung kutsilyo. Naputol yung pinakamatulis niyang bahagi. As in, putol talaga siya. Di ko alam kung bakit at bigla na lang pumasok sa isip ko yung Diyos. At napaiyak ako, Mama Mia. Umiyak ako ng araw na yun na parang awang-awa na talaga ako sa sarili ko. Bakit nangyayari sa akin to? Bakit sa sarili ko pang pamilya? Sila ba talaga ang mga magulang ko? Bumalik na naman ang tanong sa utak ko kung ampun ba ako. 2 araw na di ako lumabas ng kwarto. Nagkulong lang ako sa loob, Mama Mia. Kinagabihan, dinalhan ako ng pagkain ni Mama. Pero nakalak yung kwarto ko. Nararamdaman ko na natataranta sila sa labas dahil dali-dali ay sinira nila ang lock ng pinto. At dahan-dahan silang pumasok. Nakatalikod ako nun sa pinto. Baka iniisip nila patay na ako nun. Dahan-dahan akong hinimas ni Mama sa noo. At napahinga siya ng malalim nung makumpirma niyang buhay ako. Sabay sabing, "May dala akong pagkain. Kumain ka na." Yun lang at umalis na siya. Mga ilang araw lang noon, Mama Mia, napag-isipan kong magtrabaho na lang kaya ako sa ibang lugar para naman magkaroon ako ng ibang buhay at magkaroon din ako ng silbi sa kanila. Mama Mia, bago pa man ako umalis papunta dito sa lugar kung nasaan ako ngayon, ay nakipaghiwalay na talaga ako ng tuluyan kay Marco. Nakituloy po ako sa kapatid ko na si Grace. Nagtatrabaho din siya. Sa kanya muna ako pansamantalang nanunuluyan. Pero Mama Mia, wala din siyang pinagkaiba kay Mama. Pinapabayaan din niya ako. Halos hindi din niya ako pinapakain. Oo, nasa puder nila ako kasama nung live-in partner niya. Pareho din silang may trabaho. Nung una, Mama Mia, sabi ng kapatid ko ay tutulungan niya ako. Pero hindi naman nangyari yun. Sa halip ay puro pang iinsulto ang naririnig ko sa kanya. Hindi ko alam, Mama Mia, bakit hinahayaan kong ganun-ganunin na lang ako ng mga tao sa paligid ko. Di ko alam kung talagang martir lang ba ako, tanga, o sobra ko lang talaga silang nirerespeto. Dumating pa sa punto, Mama Mia, na kinakain ko na lang ay yung sobra-sobra nilang pagkain. Para akong isang asong nakokontento na lang sa tira-tira. Kasi hindi naman nila ako sinasama sa pagluluto nila eh. Dala na din siguro ng gutom na halos 1 linggo na akong walang tamang kain noon, Mama Mia, kaya ako nagawa yun. Di man lang ako maabutan ng pagkain ng kapatid ko. Nahihiya din kasi akong humingi dahil baka mapagsalitaan na naman ako ng hindi maganda. Wala din naman akong kakilala dito, kaya nagtiis na lang ako. Pinagdadasal ko na lang na sana makaalis na ako sa ganitong sitwasyon. Sobrang hirap, Mama Mia. Mga ilang araw lang ay sumunod si Marco sa akin. Sobrang galit na galit ako kung bakit nandun siya sa apartment ng kapatid ko. Sabi ng kapatid ko, ako daw ang nagpapunta sa kanya. Yun ang sabi daw ni Marco. Sobrang galit na galit ako noon, Mama Mia, kaya umalis ako doon. Hanggang sa may nakilala akong lalaking itago na lang natin sa pangalang Henry. Nakaputor siya nung time na yun kasi ay nag-aabang ako ng tricycle at nakita niya daw ako. Tinanong niya ako, Mama Mia, kung ako daw ba yung ate ni Grace. Sabi ko si Grace ang ate ko.
Bakit? Ako si Henry, katrabaho niya. Ah, okay. Bakit ka nga pala nandito? Saan ka ba pupunta? Tanong niya, Mama Mia. Sinabi ko yung lugar ng isa kong tiyahin. Ah, saktong-sakto. Doon din ang punta ko. Kaya ayun, Mama Mia, isinakay niya ako sa motor niya. Habang bumabiyahe kami ay pinagkwentuhan namin yung nangyari. Ewan ko, pero parang ang dali para sa akin ay kwento kay Henry ang mga naganap sa akin. Noong gabing yun ay niyaya ako ni Henry sa bahay nila. Doon na lang daw muna ako kumain. Maya-maya ay nag-chat sa akin si Marco. Sabi niya, nandun pa rin daw siya sa lugar ng ate ko. Uminit ang ulo ko, Mama Mia. Sabi ko kay Henry, ibalik niya ako dun sa lugar na yun dahil may kakausapin lang ako. Sinunod naman ako ni Henry. Agad naman niya akong hinatid. Pero alam kong hindi siya umalis. Kinausap ko si Marco. Nakipag-closure ako sa kanya. Sabi niya ayaw daw niyang maghiwalay kami dahil mahal daw niya ako. At bigla-bigla na lang niya akong hinalikan, Mama Mia. Nanlaban ako. Sobrang lakas niya. Tinulak ko siya. Pero napahiga ako sa buhanginan. At doon ay pinagtangkaan niya akong gahasain. Pilit niyang pinupunit yung pants na suot ko. At hinuhubad yung panty ko. Ako naman ay nanlaban, Mama Mia. Habang ginagawa niya yun, habang para siyang demonyo, ay sinabi niya sa akin, hindi kita pakakawalan hanggat hindi kita nagagalaw. Akin ka lang, Mara. Narinig mo yun? Akin ka lang. Mama Mia, nung mga panahon na yun ay ibang Marco na ang nakikita ko. Parang hindi na siya yung Marcong kilala ko. Sumigaw ako ng malakas. Humihingi ng tulong. Buti na lang, Mama Mia, ay hindi talaga tuluyang umalis si Henry. At hinanap niya ako nung hindi niya ako nakita kung saan kami nagtagpo kanina ni Marco. At yun nakita niya kami, Mama Mia. Nakita niyang pinipilit ako ni Marco kaya dali-dali siyang pumunta sa akin. Sinuntok niya si Marco. Galit na galit si Henry. Aambahan na sana siya ni Marco ng suntok. Pero dumating ang kuya ni Henry. Mama Mia, doon ay sinuntok siya ulit ni Henry. Pero pinigilan na siya ng kuya niya. Hayaan na lang daw si Marco. Ako ang nagmakaawa sa kanila na pakawalan na lang si Marco. Total hindi naman niya na isakatuparan ang masama niyang balak sa akin. Ayoko na nang magkaroon ng maraming issue. At baka kapag nalaman pa ng mga magulang ko, ako na naman ang masisisi. Habang si Henry ay inaalalayan ako pauwi sa bahay nila. Yung kuya naman niya, Mama Mia, ay umalis na. Na para bang sinisiguradong hindi na babalik si Marco. Hindi nagtagal ay naging kaming dalawa ni Henry. Ang lalaking sumagip sa akin mula sa tiyak na kapahamakan, mula sa tiyak na paghihirap at kahihiyan. Mama Mia, halos 2 taon din akong hindi umuwi sa amin sa isla. Pero nagpapadala ako ng pera kasi kahit papaano ay magulang ko pa rin sila. Taong 2024, umuwi ako ng isla. Nakita ko ang saya nila mama at papa. Ako naman, tamang mano lang. Walang imikan. Hindi ko alam kung bakit sumaya sila. Akala ko kasi wala na naman silang maramdaman pag uwi ko. Nung gabing yun ay niyaya ako ng tita ko na uminom kami. Habang umiinom kami, maya-maya lang ay sinundo ako ni mama. Sa unang pagkakataon, wala akong nakitang bahid ng galit mula sa kanya.
Umuwi ako nang hindi umiiwik. Pagka-uwi ng bahay ay umupo si mama ng tahimik at napansin kong parang humihikbi siya. Parang napapaiyak. Mama Mia, sadyang hindi ko talaga matiis ang mga magulang ko, lalong-lalo na ang mama ko. Nung naramdaman kong umiyak siya, iniyakap ko siya at humingi ako ng tawad kung may mali man akong nagawa sa kanila. Humingi ako ng tawad, Mama Mia. Pero isinumbat ko rin ang mga hinanakit ko sa kanila. Isinumbat ko rin ang lahat ng sakit na pinagdaanan ko. Nagiyakan kami nung gabing yun. Hanggang sa pareho kaming nagkapatawaran ni Mama. Pinatawad ko sila sa lahat ng nagawa nila sa akin. Mama Mia, sobrang gaan sa pakiramdam na nawala na yung hinanakit at galit sa puso ko. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin naitatanong ang isang tanong na matagal nang nakapasok noon sa puso ko pero natatakot ako sa magiging sagot. Hindi ko pa rin natatanong ang mama ko kung ampun ba ako, kung bakit parang buong buhay ko pakiramdam ko iba ang trato nila sa akin. Hindi ko magawang itanong yon. Pero Mama Mia, sabi ng tita ko, may mga magulang daw na ganun eh. Ganun din daw ang mga magulang nila. Dinidisiplina, minubugbog para matuto sila. Sa tingin mo, parte ba ng pagdidisiplina ng mga magulang sa kanilang mga anak ang karahasan, Mama Mia? Sa ngayon po ay kami pa din ni Henry. Maayos na po ang buhay ko. Mas maayos kaysa sa dati. Medyo maayos na rin ang pakikitungo ng mga magulang ko sa akin. Mama Mia, i-share ko lang ito dahil gusto kong tuluyan na talagang mawala ang sakit ng damdamin na meron ako para sa aking mga magulang. Maraming salamat po sa inyong oras at hanggang dito na lang po, Mama Mia. More power sa inyong program at more power din sa inyo. Mara. Ano tanong mo, Mara? Sa tingin ko ba parte ng pagdidisiplina ng mga magulang ang pambubugbog at karahasan sa kanilang mga anak? Di ko alam kung paano yun sasagutin dahil sa totoo lang, kami, ng mga kapatid ko personally, especially ng kapatid kong sumunod sa akin, talagang dumaan din kami sa, kamay na bakal. Hindi lang sa papa namin, kundi maging sa aming ina, ganun. Dumaan din talaga kami ng yung grabe yung pamamalo, parang ganyan. Di ko naman masasabing, karahasan yun dahil tuwing binabalikan ko, matigas din naman talaga ang ulo ko eh. Pero kung iaano mo ngayon sa panahon na ito, talagang child abuse yon. Kung iisipin mo, Pero sa akin, parang hindi naman ako nagtanim ng galit. Wala namang ganun. Kasi, inisip ko, kung hindi nangyari ang lahat ng yun, kung hindi ako dinisiplina ng ganun, baka napariwara ako ngayon. Baka hindi ako ganito ngayon. Parang ganun. Di ko alam kung talaga bang walang effect yun psychologically o meron dahil di ko na iniisip eh. Pero para sa akin, iba-iba ang mga magulang. Iba-iba ang pagpapalaki. Ang sa akin kasi inisip ko dahil panganay ako, baka practice child ako. I don't know with you kasi tingin ko hindi ka naman panganay dahil may ate ka, may kuya ka, nabanggit mo naman sa kwento mo. So, I don't know. Baka iba lang talaga ang upbringing na kinalakihan ng mga magulang mo. Baka sila yung mga traditional, yung mga influenced pa ng mga Espanyol, 'di ba? Na ganun talaga sila pag nagdisiplina ng anak eh. I don't know. Pero isa lang talaga ang masasabi ko. Bilib ako sa'yo kasi sa kabila ng lahat, hindi ka nagtanim ng galit. Sa kabila ng lahat, hindi ka nagpaubaya. Inano mo pa rin sila. Inacknowledge mo pa rin ang pagiging magulang nila. Tinulungan mo pa rin sila. At pinatawad. Yun naman ang importante. Ang makapagtawaran.
Pero sa tingin ko, bata ka pa, sabi mo 23 years old ka pa. If you have the means, sana you seek help, professional help, para matulungan kang i-manage yung trauma mo. Kasi yung mga trauma na ganyan, akala mo lang wala, pero later on in life, magmamanifest yan eh. Baka magmanifest yan. Wag naman sana kapag may anak ka na, 'di ba? Baka unconsciously magagawa mo sa kanya yung mga ginawa sa iyo dati. So, better yet, kung may pagkakataon, kung kaya na ng budget, humingi ka ng tulong sa isang professional para matulungan kang parang i-overcome yung trauma mo. Parang hindi dapat i-manage, i-overcome talaga. Kasi kapag minamanage mo, magmamanifest din yan sa takdang panahon, 'di ba? So, sana magkaroon ka ng means. At sa mga magulang na nakikinig ngayon, di po namin kayo huhusgan kung ano po ang parenting style ninyo. Pero sana din, maisip nyo na may mga may mga maaapektuhan kayong buhay. Yung mga anak ninyo, nakakaintindi naman yan eh. Di naman kailangan na bugbugin talaga. Yung palo, yung sa puwet, sa paa, minsan talaga para sa akin kailangan yon. Lalo na kapag kasing tigas ng ulo ko yung anak ninyo, ganun. 'Di ba? Pero yung bugbog talaga na tinadyakan, sinampal-sampal, sinabunutan, bugbog na yun eh. Hindi na yun disiplina, kundi parang paglalabas na yun ng galit. Para sa akin, di ba nasabi ng tita mo na ganun din sila pinalaki? Para sa akin, yun yung trauma ng mama mo. Yung resentment niya napunta sa'yo. Kaya sana, ikaw, adult ka na ngayon, you are 23 years old, alam mo na kung anong tama at mali. Sana ikaw, i-process mo, i-heal mo yung trauma mo bago ka pa magkaroon ng sarili mong pamilya. Dahil talaga girl, magmamanifest yan. Magmamanifest yan at kawawa ang magiging susunod na henerasyon. Okay? So, heal mo muna yung trauma mo. Anyways, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood itong ating kwento na I'm sure dami-daming nakaka-relate dyan. 'Di ba? No? Huwag kang in denial. Alam ko, nabugbog ka din ng bata ka. Na ka rin. Pero ganun talaga ang buhay. Anyways, maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig ninyo. Lalo na sa iyo, Mara, thank you very much for sharing your story with us. Naway may natutunan ng iba nating mga tagapakinig sa iyong mga pinagdaanan. At sa lahat ng nakikinig ngayon, please do like and share this video. I-share nyo dahil may matututunan yung ibang mga bagong mga magulang, yung mga dumaan din sa parehong sitwasyon, 'di ba? Na kailangan nilang mag-heal, kailangan nilang mag-seek ng professional help. Kung kakayanin, dahil sabi ko nga, expensive 'yun. Hindi madali 'yun, 'di ba? Anyways, hello ako muna sa ating mga subscribers na members din itong ating channel. Maraming salamat sa inyong pagpapamember, sa inyong hindi pang iiwan. Thank you very much naman talaga. Hi ako kay Marlia Guiana, Shane Jasmine Magbanwa, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boisers, Mac Dax, Dayan Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Thank you so much sa walang sawa ninyong pagmamahal at pagsuporta ng ating channel. Talagang nakakaiyak po ang suporta ninyo at pagmamahal ninyo sa atin. At syempre, kahit hindi po nagpa-member pero araw-araw namang nandito, maraming salamat sa pakikinig. Ay ako kay LV Lapot. Thank you very much. Kay 28, maraming salamat sa pakikinig. Ayun, salamat. Kay Nora Barido Hamandre, kay Grace Otanies, kay Marivic Boncato, maraming salamat. Sabi niya magpapadala daw siya ng letter soon. Ay, go girl. Kay Lorna Manza, maraming salamat sa iyo. Kay Lia Rabaris, maraming thank you from Macau.
silent follower at subscriber daw natin. Maraming salamat. Hello din ako kay Sagittarius at kay Mary Garbo. Kay Lailina Season, maraming salamat. At sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sa mga hindi po nabasang pangalan, baka sa susunod nating kwento, pangalan nyo na ang masa-shoutout natin. Huwag kayong mawala ng pag-asa. I love you all so much. Mwah, mwah, mwah. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Kung may sariling kwento, alam nyo na kung saan nyo ipapadala. Ayan po ang ating email address sa baba. mamamiacdo0317 @gmail.com. Bye-bye!